Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Abay, sadyang napakabilis po ng oras. Isang buwan na ang lumipas ngayong 2022. Nakapaghanda na po ba kayo ng inyong mga layunin at intensyon para sa taong ito? Ngayong buwan ng Pebrero, abay, samahan po natin ang sipag at dedikasyon ng pananampalataya at pagdulog sa ating Panginoon. Nais kong ibahagi po sa inyo ang ibang mga bagay na maaari mong isama sa iyong personal na pananalangin. Kaya nako, huwag pong ilipat ang inyong stasyong pinapakinggan o kung kayo naman ay nanonood sa Facebook o YouTube, huwag kalimutang mag-like, mag-share o siyempre naman mag-subscribe para mapanood ninyo at ng inyong mga kaibigan ang iba pang mga videos at updates kada linggo. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan niyo po ako ngayon sa ating programang The President's Report. Una sa ating listahan, siyempre, ay ang ating pambansang halalan. Kung iisipin natin, 3 buwan na lamang bago ang Mayo 9, ang araw ng halalan. Sa pagpili natin ng mga susunod na mga pinuno ng ating bansa, ipanalangin natin ang ating bansang Pilipinas. Naway lumalim ang ating pangunawa at pag-iisip patungkol sa mga issue na kinaharap ng ating bansa. Sa pagpapasya kung sino ang iboboto, taimtim nating hingin sa banal na Espiritu na gabayan tayo at bigyan tayo ng mga pusong marunong kumilatis. Ipanalangin din po natin ang proteksyon ng Panginoon mula sa mga mapanlinlang at marahas na pamamaraan para lamang makatiyak na manalo sa eleksyon. Itaas natin sa panalangin ang pulisya, ang militar, ang hudikatura habang naghahanda sila sa mga maaaring mangyari sa ating eleksyon. Ang mga lokal na stasyon ng FEBC ay magkakaroon po ng espesyal na programa upang ihatid ang mga pinakabago na mga pangyayari sa ilang mga mahalagang lugar sa bansa. Manalangin po tayo para sa kaligtasan, kalusugan at karunungan ng ating mga kamanggagawa, lalo na ang ating mga field reporters na magko-cover ng mga balita sa kani-kanilang mga lugar na pagbobotohan. Patuloy din po nating ipanalangin ang ating mga kababayan na nasalanta naman sa bagyong Odette. Salamat po sa Diyos sa mga individual, mga organisasyon at mga bansa na nagbibigay tulong para sa mabilis na pagbangon ng mga lalawigang nasalanta ng bagyo. At purihin po natin ang Diyos na naibalik na po ang supply ng tubig, kuryente at komunikasyon sa karamihan po ng mga apektadong lugar. Ngunit para naman sa ilan, abay kakailanganin pa po ng mas mahabang panahon upang maitayo muli ang kanilang mga nasirang tahanan, mga bahay at infrastruktura. Naway ang tulong pinansyal mula sa gobyerno ay makarating sa mga lubhang nangangailangan. Ngayon, alalahanin din po natin ang ating stasyon sa Cebu, ang UP 987 DYFR-FM Life Changing. Ipanalangin natin ang probisyon para maisaayos ang kanilang antena at maibalik na ang stasyon sa kanilang 24 oras na regular na pagpoprograma, lalong-lalo na sa madaling panahon. Huli sa lahat ay patuloy po tayong manalangin para sa pagtugon ng ating bansa sa pandemyang COVID-19. Ang ilang mga lungsod nga ay inilagay na sa high-risk status dahil sa dami ng mga kaso ng COVID-19 na nakaugnay po sa Omicron variant. Ipanalangin natin na maghari ang karunungan at kapayapaan sa ating puso at isipan
habang nagtitiwala tayo sa Panginoon sa mga panahong walang katiyakan na ating hinaharap. Suportahan din po natin ang iba, lalo na ang mga may sakit, nag-iisa at nakararanas po ng pagkabalisa at depresyon. Sa pangalawang Kronika, Kabanatang 7, Talatang 14, ito po ang sinabi ng Panginoon. Ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpapakumbaba, mananalangin, at hanapin ako at talikuran ng kanilang kasalanan. Pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. At sabi naman sa Juan, Kabanatang 14, Talatang 13, sinabi ni Jesus, anuman ang inyong hingin sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Ang Biblia ay malinaw tungkol sa kapangyarihan ng panalangin may pananampalataya. Nais ng Diyos na pakinggan ang kanyang mga anak at kumilos upang pagalingin, iligtas at pagpalain sino man ang ating ipinapanalangin. Kung nais mong suportahan ang ministeryo ng FEBC sa pamamagitan ng panalangin, abay mangyaring tignan lang ang ating regular prayer updates na nakapost po sa ating social media pages. At bisitahin din ang ating website, febc.ph, at mag-click po tayo dun sa Pray With Us. Maaari mo ring ipadala ang iyong prayer request sa FEBC Radio Facebook page. Nais namin kayong isama sa panalangin at samahan sa panalangin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Lagi po kayong mag-ingat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.